Iginit ni Senate Committee on Justice Chairman Richard Gordon na hindi tamang ikumpara ang muling pagbubukas ng kaso ng Mama Sapano Massacre sa investigasyon kay retired SPO3 Arthur Las Cañas. Ito ba'y sinabi ng mambabatas matapos siyang bisitahin sa kanyang opisina ng mga pamilya ng SAF 44 upang hingin na muling buksan ang investigasyon sa madugong engkwentro noong 2015. Ayon kay Gordon, initulad sa investigasyon sa testimonya ni Las Cañas, ang investigasyon ng Mama Sapano ay layong makamit ang hustisya. Handa naman si Gordon na buksang muli ang kaso at nais niya ring imbitahan sa investigasyon si dating Pangulong Noynoy Aquino. Gustong ipatawag sa Senado si dating Pangulong Noynoy Aquino sakaling buksan ulit ang pagdinig tungkol sa madugong engkwentro sa Mama Sapano noong 2015. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Richard Gordon, pwede nilang imbitahan si Aquino ngayong hindi na siya Pangulo. Sabi naman ni Aquino, hihintayin na lang niya ang desisyon ng komite ni Gordon kung ipatatawag siya sa pagdinig kaugnay sa engkwentro na nangyari noong kanyang termino. I'm sure he'll attend. Kilala ko naman si Pina. I think he'll attend. Kung wala siyang kasalanan, ano matatago niya? Kanina, nagtungo sa opisina ni Gordon ang ilang naulila ng SAF 44 para hilinging buksan muli ng Senado ang pagdinig kaugnay sa Mama Sapano. Hinaing nila, wala pa ring napaparusahan kaugnay ng madugong engkwentro. Dito kasi ang tagal na wala pang linaw, wala pang mapaparusahan. 44 na siya po, and basically they want to ask you na sana i-reopen daw yung Sapano incident investigation. That is their privilege. That is their right. In fact, to put it to sleep na yung mga questions nila, masagot na maigi. I want you to know that this is the first time I've met them. I'm touched deeply. Saring ang aking puso. Talagang alam ko ang pakiramdam ng namatayan. Hinahabol ko yung katarungan. And obviously, nagpunta sila rito because gusto nila mabuksan yan. Dahil hindi raw natawag yung mga dapat tawagin ng mga nakaraan. Hindi nakasagot yung mga dapat managot. Yun ang kanilang inihiling. Pagbibigyan niyo po ba, sir? Pagbibigyan niya sa magpapatawag po Hindi kayo? ako ang kukuha eh. Dapat dumaan sa Senate yan eh. Di ba nag-privilege speech ako on Mama Sapano Day. And hindi sa puso ko yung aking pagkatalumpati rito sa Senado. Dahil talaga namang lahat naman tayo dapat nasaktan doon sa nangyari. And kung ikaw, ilagay mo yung katayuan nila, sa katayuan nila yung nangyari, dapat siguro maramdaman rin natin yung bigati na hindi nila makuha yung katarungan. Sabi nga nun siya, di raw sila nakakatulog, nagigising sila sa gabi, at nakikita nila yung mga mukha ng kanilang mga anak. So, ako, yes, tumayo nga ako doon para sabihin ko na hindi ata nabigyan ng katarungan ang maayos yung mga lumamasapan. At maraming involved dyan eh. And you know why? Ang katarungan hindi lamang para doon sa mga taong namatayan. Ang katarungan ay para sa mga sundalo natin na kung lalaban sila, karapatan nila na malaman na sila ay babakapan ng kanilang mga superior officers hanggang sa pinakamataas. Sir, kung Dahil pagka hindi sila binakapan, kung tayo ay mapapalaban ba ng araw, baka hindi nalalaban ang karamihan ng mga kasundaluhan natin. Yun ang inaalala. Sir, would you go as far kung ibigay sa Justice or sa Blue Ribbon? Would you go as far as inviting the former president? I would go as far as necessary. Wala kong hinahanap dyan o kung ano ang talagang nangyari, dapat malaman ng tao, dapat malaman ng kasundaluhan na hindi na mauulit yun. How many people have been killed? Ako, nung binantayan ako, how many people have been killed? Ang Pedro Dolgo Bautista, sino ang nanagot doon? Pumasok sa kampo, ang daming sundalo na patay. Marami na rin iba dyan. Meron pang test case na namatay yung mga sundalo, yung tinyente na kapatid na namatay, nagpunta sa akin. At hanggang sa mag-retire na dahil hindi siya nakakuha ng katarungan. Maraming ganyan eh. So hindi mga parang mga langaw na namamatay, sundalo na hindi natin i-investigate. In fact, alam ko, ang military, pagka may encounter, pinag-aaralan na kung bakit namatayan.
Pero ang dapat pag-aralan, ano yung katarungan? Ano yung dapat mangyari para may katarungan yung mga tao? So yung speech nyo kasi po was referred to the Justice Committee. So pwede kayo magpatawag anytime. No, it was referred to the public order. Ah. So, sinabi ko na rin kay Senator Soto yan, actually pwede ko ang patawag yan as Blue Ribbon. Pero manghingi muna ako ng advice, pero siyempre, nalaman ko nga na yung palang investigasyon nila Senator Poe, hindi natapos. Pa-adapted. Hindi na-adapt, sir, yung committee report. Yun ang inaangal ko Dapat pag nag-investigasyon, dapat the Senate must say yes or no to the investigation. Hindi natin pwedeng upuan yung investigasyon na pinaghirapan. Sir, nung nakaraan kasi hindi po pinatawag si Presidente Noynoy because he was He's then the president. Yes, sir. Pero this time, pwede siya patawag since Definitely. Lahat siya may pananagutan. Lahat. Kahit na si President Duterte, pagkatapos ng kanyang pagka-presidente, pwede siyang patawag. So dapat, hindi lang siya pwedeng gambalain pagka siya ay Commander-in-Chief Presidente. Dahil maaaring gawing bakuhan ng mga kaso yung ibigay sa kanya, hindi na siya makapag-concentrate. Pero ngayon hindi na siya Presidente, pwede siyang patawag. Pero sir, kayo sir, personally sir, kung i-reopen yung investigation, you'll go as far as calling the former President? Yes, I will do that if it's necessary. Okay? Thank you, sir. It's a very serious matter that we must have closure. Ang problema, and this is the bigger issue, ang problema ng bansa natin, walang closure. May mamamatay, walang makukulong, walang mapaparusahan. Hanggang ngayon, pinag-aawayan pa natin kay Bonifacio, kung siya ay pinatay, kay Luna, kay Rizal, kung siya ay national hero natin, kay Ninoy Aquino, sino ang nagpapatay sa kanya. Walang closure. Kaya ang nangyayari sa atin, talagang wala tayong confidence sa ating gobyerno. And we must do that. We must really try and make sure. Kung yung ang Howling Matt Smith, isa balanhiga, kay Lord Marshall ng Amerikano yan. Dapat lahat siya, pagka may serious mistakes in command, dapat may pananagutan ang mga sundalo at pulis at ang kanilang mga commanders about that. Hindi pwedeng isasawalin, baliwala natin yan. Kaya nakakaawa yung mga tao, sabi nga nila, namamasahe sila. Galing sa Samar yung isa, iba galing sa Cordillera, sa Benguet. Siyempre, nakakaawa sila na hindi naman dapat gano'n ang mangyayari, no? At yun, kailangan siguro para mapanatag ang kalooban, magkaroon finally ng katarungan sila. Okay? Thank you, sir. Thank you, sir. 44 na siya po. And basically, they want to ask you na sana i-reopen daw yung Masapan incident investigation. That is their privilege. That is their right. In fact, to put it to sleep na yung mga questions nila, masagot ng maigi. I want you to know that this is the first time I've met them. I'm touched deeply. Saring ang aking puso. Talagang alam ko ang pakiramdam ng namatayan. Hinahabol ko yung katarungan. And obviously, nagpunta sila rito because gusto nila mabuksan yan. Dahil hindi raw natawag yung mga dapat tawagin ng mga nakaraan. Hindi nakasagot yung mga dapat managot. Yun ang kanilang inihiling. Pagbibigyan niyo po ba, sir? Pagbibigyan niyo, sir, magpapatawag po Hindi kayo? ako ang kukan dapat dumaan sa Senate yan Di ba nag-privilege speech ako on Mamasapan today? And hindi sa puso ko yung aking pagkatagumpati dito sa Senado. Dahil talaga namang lahat naman tayo dapat masaktan doon sa nangyari. And kung ikaw, ilagay mo yung katayuan nila, sa katayuan nila yung nangyari, dapat siguro maramdaman rin natin yung bigatik na hindi nila makuha yung katarungan. Sabi nga nung siya, di raw sila nakakatulog, nagigising sila sa gabi, at nakikita nila yung mga mukha ng kanilang mga anak. So, ako, yes, tumayo nga ako doon para sabihin ko na hindi ata nabigyan ng katarungan ang maayos yung mga lumapatapan. At maraming involved dyan And you know why? Ang katarungan hindi lamang para doon sa mga taong namatayan. Ang katarungan ay para sa mga sundalo natin na kung lalaban sila, karapatan nila na malaman na sila ay babakapan ng kanilang mga superior officers hanggang sa pinakamataas. Sir, kung Dahil pagka hindi sila binakapan, kung tayo ay mapapalaban ba ng araw, baka hindi nalalaban ang karamihan ng mga kasundaluhan natin. Yun ang inaalala.
Sir, would you go as far kung ibigay sa justice or sa Blue Ribbon? Would you go as far as inviting the former president? I would go as far as necessary. Wala kong hinahanap dyan o kung ano talaga nangyari, dapat malaman ng tao, dapat malaman ng kasandaluhan na hindi na mauulit yun. How many people have been killed? Ako, nung pinuntahan ako, how many people have been killed? Yung kay Judolgo Bautista, sino ang nanagot doon? Pumasok sa kampo, ang daming sundalo na patay. Marami na rin iba dyan. Meron pang test case na namatay yung mga sundalo, yung tinyente na kapatid na namatay, nagpunta sa akin. At hanggang sa mag-retire na dahil hindi siya nakakuha ng katarungan. Maraming ganyan eh. So hindi mga parang mga langaw na namamatay, sundalo na hindi natin i-investigate. In fact, alam ko, ang military, pagka may encounter, pinag-aaralan na kung bakit namatayan. Pero dapat pag-aralan, ano yung katarugan, ano yung dapat mangyari para may katarungan yung mga tao. So yung speech nyo kasi po was referred to the Justice Committee. So pwede kayo magpatawag anytime. No, it was referred to the public order. So, sinabi ko na rin kay Senator Soto yan. Actually, pwede ko ang patawag yan as Blue Ribbon. Pero manghingi muna ako ng advice. Pero siyempre, nalaman ko nga na yung palang investigasyon nila Senator Poe hindi natapos. Pa-adapted. Hindi na adapt sir yung committee report. Yung nga inaangal ko dapat pag nag-investigasyon, dapat the Senate must say yes or no to the investigation. Hindi natin pwedeng upuan yung investigasyon na pinaghirapan. Sir, nung nakaraan kasi hindi po pinatawag si Presidente Noynoy because he was He's then the president. Yes, sir. Pero this time, pwede siya patawag since Definitely. Lahat siya may pananagutan. Lahat. Kahit na si President Duterte, pagkatapos ng kanyang pagka-presidente, pwede siyang patawag. So dapat, hindi lang siya pwedeng gambalain pagka siya ay Commander-in-Chief Presidente. Dahil maaaring gawing bakuhan ng mga kaso yung ibigay sa kanya, hindi na siya makapag-concentrate. Pero ngayon hindi na siya Presidente, pwede siyang patawag. Pero sir, kayo sir, personally sir, kung i-reopen yung investigation, you'll go as far as calling the former President? Yes, I will do that if it's necessary. Okay? Thank you, sir. It's a very serious matter that we must have closure. Ang problema, and this is the bigger issue, ang problema ng bansa natin, walang closure. May mamamatay, walang makukulong, walang mapaparusahan. Hanggang ngayon, pinag-aawayan pa natin kay Bonifacio, kung siya ay pinatay, kay Luna, kay Rizal, kung siya ay national hero natin, kay Ninoy Aquino, sino ang napapatay sa kanya, walang closure. Kaya ang nangyayari sa atin, talagang wala tayong confidence sa ating gobyerno. And we must do that. We must really try and make sure. Kung yung ang Howling Matt Smith, isa Balanhiga, kay Lord Marshal ng Amerikano yan. Dapat lahat siya, pagka may serious mistakes in command, dapat may pananagutan ang mga sundalo at polis at ang kanilang mga commanders about them. Hindi pwedeng isasawalin, baliwala natin yan. Kaya nakakaawa yung mga tao, sabi nga nila, namamasahe sila. Galing sa Samar yung isa. Diba, galing sa Cordillera, sa Benguet. Eh, siyempre, nakakaawa sila na hindi naman dapat gano'n ang mangyayari, no? At yun, kailangan siguro para mapanatag ang kalooban, magkaroon finally ng katarungan sila. Okay? Thank you, sir. Thank you, sir.